Hello kapatid, magandang umaga po sa inyo. Isang mapagpalang umaga, Happy Lord's Day sa lahat ng Catholic community nationwide at sa labas ng bansa. Salamat sa Panginoon sapagkat tayo ay nagising. It's indeed a blessing from the Lord pag tayo ay nagigising po. Ako po ay natutuwa sa kada pagkakataon na ginigising tayo ng Panginoon. It always reminds me na kung gaano kahalaga ang buhay, na tayo ay nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Alas 5:28 ng madaling araw sa Pilipinas at maraming salamat po for joining sa ating broadcast. Tayo po ay mananalangin na at gagamitin po natin ang Our Father at yung ating Hail Mary. Tayo po manalangin in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Catholic community nationwide. John Paul Rubibro, magandang umaga at sa iyong buong pamilya. Salamat for joining. Medyo maaga-aga tayo ngayon, hindi katulad nung dati na alas 6 tayo ng umaga sapagkat dadalo po kami ng misa alas 7 ng umaga dito sa aming parish sa Sumag. So by 6:30 dapat nakaalis na kami or 6:45. Alright, salamat sa Panginoon. Ang araw na ito ay Baptism of the Lord. Happy Lord's Day, Catholic community. At salamat sa Panginoon Diyos dahil tayo po ay nagkaroon ng magandang pagkakataon na naman na nakita po sa umagang ito. Alright, pagbati muna sa aking mother, kay Mama Elsie, kay Eloisa dyan sa bahagi ng Kainta, sa aking mga kapatid na sina Alfred, kay Charo, kay Nicole, kay Jairus Matthew, magandang umaga. Si Buddy, si Bimbim, si Picoy, magandang umaga sa inyo. Ganon din si Rox, si Esme, ang kanilang mga anak, si Julie, si Ronlian dyan sa bahagi ng Pangasinan, si Ate Lydia, magandang umaga po. Si Buboy sa Kasisiela, magandang umaga sa inyo at sa lahat ng kanilang mga anak. Gusto ko rin batiin si Tio Jose at Tia Edna dyan sa Kainta po. Maraming salamat. Yung aking mga kamag-anak dyan sa Calulbon, sa Palawig, San Andres, dyan po sa Catanduanes, magandang umaga po. Sa lahat ng mga kamag-anak kong Katoliko dyan, magandang umaga. Bishop Patricio sa Diocese ng Bacolod, magandang umaga Bishop. Kay Father Dominic Diramas at sa lahat ng mga kaparian natin dyan sa Diocese, magandang umaga po. Ang si Sister Mercy ng Pauline Media at lahat ng staff, good morning. Father Hubert Abellana ng St. Therese of the Child Jesus Quasay Parish, dyan po sa Barangay 35, Bagadabaga Pads. Si Reverend Father Brendan Ray Gamala, ang Spiritual Advisor po ng CFD, Bacolod. Pagbati rin kay Doc Ray Entila, kay Christian Paul Gailan, Harvey Angke, George Skiles at JB Akma. At yung mga kasamahan po natin kay Bro Al Manilla. Ganoon din dyan sa Granada, si Bro Herald Veloso, Pepito Barbon, Jem Esenciales, Rod sa Rex, at yung iba pa natin mga tropa. Ganoon din dyan sa Talok at sa Kabangkalan. Magandang umaga po. Magandang umaga, Reverend Father Darwin Gitgano ng Punto por Punto at sa lahat ng mga staff, at si Bro Wendell Talibong, sila Jando, magandang umaga po sa inyo. At salamat sa Panginoon. Kay Bro Noe Dora, magandang umaga bro.
Salamat sa Panginoon. Alam kong pagod na pagod ka at marami kang speaking engagements. Pero salamat kay Mama Mary for giving you the additional strength. Salamat po. Ate Corazon Gagi, magandang umaga po. Have a great day everyone watching from Davao City. Regards sa buong pamilya, Ate Corazon ha. Opo. Pagbati sa aking parish priest dito po sa San Juan Nepomuceno Parish Church, kay Reverend Father Luan Torrefranca, magandang umaga Pads. Ganoon din kay Reverend Father Nobles. Sa aming seminarya na si Bro Simon, si Bro Kent, Sister Malu ng Pastoral Council, at yung lahat ng mga kasamahan niya, at si Bro Bernardo Apoyon. Magandang umaga. Shout out kay Ronnie Nonoy Balina, Sasba ni Apple, magandang umaga. Si Lola Linda, 84 anyos, malakas pa rin, God bless. Sa parents ni Apple, magandang umaga po sa inyo. Bishop Alan Casikas ng Diocese of Barbel, mula ito kay Rick de Liosa Garzuta, magandang umaga Bishop Alan. Ganon din kay Romel Parado ng Perugia, Italy, salamat. Reverend Father Rafael Luis Clabel ng Paris Tri-Councils, Lay and Maria Association Movement and Organizations, mula ito kay Raydan Garcia. Kay Reverend Father Edgar Sundo ng Liloan, Cebu, mula naman kay Ricky Catalunya. Shoutout kay Mama Neng Uy at Mama Len Micabel from Kuya Chubby Martin Uy, maganda umaga po. Binalbagan Servants of the Divine Mercy, magandang umaga Kuya Chubby Martin and Bro Boots. At sa mga elder nito na si Bro Pabs Gonzales, John English, ang grupong All for Jesus Life Ministry, kay Bro Jody Bigay, Willie Canseco, Joseph Benedicto. Magandang umaga po sa inyo. At sa Pesma Plaza Israel, God bless po sa mga kapatiran dyan, kay Bro Romel Jerry Natalio and Company. God bless po sa inyo. Sa Latin Rosaries Missionaries, maraming salamat po. Gusto ko lang i-acknowledge ang ating mga overseas listeners ng kabrad, kay Sosimo Inojo Jr. dyan sa Ireland, Angel Amoma dyan sa Japan, Alex Dugang sa Columbus, Ohio, USA, Elenita Billete dyan sa Greece, Rosa Tadeo sa Hong Kong, Roberto Galang dyan sa Rome, Italy, Ta Arnel Jawod Segosyo dyan sa Malaysia, kay Bro Usting Fabon Robine Sumpan sa Silice, Italy, Rego Perocho dyan sa Kuwait, magandang umaga o tanghali, gabi dyan kuya, salamat po for joining. Kay Bro Mario Talatayod, good morning brother, sabi niya Calixtro, amen. Kay Alan Janeta dyan sa Hungary, at kay James Walter Hibanada Tapik dyan sa Canada. Salamat sa Panginoon mga kapatid, at sa mga sharers po natin, God bless. Kundi ho dahil sa inyo ay hindi po tayo lalawa, kayo ho ang may gawa niyan. Reynante Gales, magandang umaga po, shoutout daw, good morning, watching from Panabo City. Sa Gales family, God bless po, at sa inyong parish priest, maraming salamat. Mga kapatid, ang araw na ito ay pagkilala sa blessed baptism ng ating Panginoong Yesus. At may kinalaman din niya sa ating gospel for today na makikita sa Luke chapter 3. Opo, sa Luke chapter 3. Ang sabi po doon mga kapatid, as the people were filled with expectation, all were questioning in their hearts concerning John, whether he might be the Messiah. Now John answered all of them by saying, I baptize you with water, but one who is more powerful than I is coming. I am not worthy to untie the thong of his sandals, but he will baptize you with the Holy Spirit and fire. Now when all the people were baptized, and when Jesus also had been baptized and was praying,
the heaven was opened, and the Holy Spirit descended upon him in bodily form like a dove. And a voice came from heaven, "You are my Son, the beloved. With you I am well pleased." Magandang umaga, Nilo Bonita. Sabi niya, magandang buhay ng araw na linggo, Bro Calix. Naway pagpalain kayo ng may kapal, biyaya, gabay sa inyong journey sa pagtatanggol sa inang simbahan. Magandang umaga, Bro Nilo Bonita, at sa iyong buong pamilya, sa iyong parish priest. Mga kapatid, katulad ng binanggit ko kanina, etong araw na ito ng linggo ay we celebrate the blessed baptism of the Lord. Inaalaala ho natin ang nangyari sa kasaysayan na si Jesus ay nabautismuhan doon sa Jordan River. At maganda ho na mag-reflect tayo sa ating sariling nung tayo ay nabinyagan. Opo. Alam naman natin sa Katoliko, puring tayo . Nung ako po'y pastor pa, immersion po ang practice namin na mode of baptism. Nilulubog ho namin ang buong katawan ng tao. Gamit din ho ang Trinity. In the name of the Father and the Son of the Holy Spirit. Pagka ginawa ko na po yan sa candidate for baptism, inilulubog ko ho yan ng mabilis lang naman. Seconds lang yan . Sasabihin ko sa kanya, dahil sa tinanggap mo ang ating Panginoong Yesus, ito yung aking practice dati . Dahil sa tinanggap mo ang Panginoon sa iyong puso, at dahil sa otoridad na binigay sa akin ng simbahan, yan, ganyan. Yung grupo namin, ay binabautismohan kita sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Ilulubog ko siya, yung kanyang buong katawan. At ang paniwala po namin doon, yung baptism, 3 ho ibig sabihin nun. Siya ay namatay mula sa kanyang kasalanan, siya ay nalibing mula doon sa kasalanan na yon. Pagka iniahon ko siya sa tubig, ang simbolo nun ay lalakad siya sa panibagong buhay. Yun po yung pagkaunawa ng mga pastor. Pero sa atin, pag tayo ay nabinyagan yung sakramento ng baptism, ito po ay yung tinatawag na isa sa mga Christian initiation. Magandang umaga, kapatid na Elizabeth Baknat. Magandang umaga po. Ganon din kay John Carey Gailan. Yung baptism ho ay napakahalaga. Baptism, confirmation, Eucharist. Yung tatlong yan, ang tawag dyan ay the sacraments of Christian initiation. Dito po sa binyag, dyan po inaalis yung original sin. Dyan tayo nagiging anak ng Diyos. Dyan ibinibigay ang banal na Espiritu. At dyan tayo nagiging anak ng Diyos. Yan po yung ginagawa ng sakramento ng baptism. The faithful are born anew by baptism. At ano naman ang ginagawa ng confirmation? Pinalalakas po tayo. Yung banal na Espiritong sumasa atin, at doon naman sa Eucharist, yun po yung nagsisilbing pagkain ng ating eternal life. Opo. So magkakasama po yan, kaya ho tinawag yan na the sacraments of Christian initiation. Yung sacrament of baptism, sacrament of confirmation na ginagawa ng bishop, at yung Eucharist. Napaka-importante ho niyang tatlo na yan. Pero tayo ay pumopokus ngayon sa usapin ng bautismo ng ating Panginoong Yesus. Darling May Peñaflor Sibonga, magandang umaga kapatid. Going back dito sa the blessed baptism of the Lord Jesus Christ. So mahalaga mga kapatid na kung papaano natin sineselebrate itong Sunday na ito. Ito yung first Sunday in ordinary time, mga kapatid, itong Sunday na ito, January 12. Ay maganda rin ho na balikan natin yung ating commitment. Ito yung moment to renew our commitment to live as God's beloved, na tayo po ay tinawag sa pananampalataya at paglilingkod. Importante ito mga kapatid na meron tayong realization bilang Katoliko sa Pilipinas.
Ray Agaton, magandang umaga kapatid. God bless sa buong pamilya. Ito yung pagkakataon mga kapatid, ito yung moment na dapat nating i-renew yung ating commitment. Kanino ka ba may commitment? First and foremost sa Panginoong Yesus. At ang commitment na yan ay mabuhay tayo bilang mga anak ng Diyos. At huwag nating kakaligtaan na tayo ay tinawag sa pananampalataya at paglilingkod. Magkasama yan. Pananampalataya, faith, and service. Kung paano mahalaga ang pananampalataya, ganun din ang good works. Importante ho yan. Magkasama po yan. We have to persevere bilang Katoliko hanggang sa dulo. Kaya nga hindi ho natin niyayakap ang turong pananampalataya lang o faith alone. Wala rin dun ho tayong turo na pwede mong matiyak ang kaligtasan mo sa lupa. Hindi ho eh. We have to persevere. Meaning kung hindi ka nag-persevere bilang mananampalataya, hindi ka nabuhay ng maayos ayon sa panuntunan ng Biblia, nanganganib ang kaluluwa mo sa dulo. Kaya nga hindi pwedeng pabanjing-banjing tayo bilang Katoliko. Ang kaligtasan natin ay nasa kahabagan ng ating Panginoon Diyos. Ang kaligtasan natin ay nakabase hindi lang sa pananampalataya sa Panginoong Yesus, hindi lang sa pagyakap sa tamang aral, kundi sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Magkakasama po yun. Pananampalataya, pagsunod sa aral ng simbahan, at yung ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Fred Al Calixto Tol, magandang umaga. God bless sa buong pamilya. Mga kapatid, ang ating Panginoong Yesus, ayon po rito sa ating binasa, ay siya po ay binautismuhan. At nakita natin dito yung Trinity. But before that, sabi ni John the Baptist, hindi daw siya karapat-dapat magtanggal ng panyapak ng Panginoon. Sabi niya, I am not worthy to untie the thong of his sandals. Dito niya in-express yung kanyang humility bilang forerunner ni Jesus. Sabi pa niya, patungkol kay Jesus, He will baptize you with the Holy Spirit and fire. At ang sabi ho ng talata, si Jesus po ay binautismuhan din po. At nung habang siya ay nananalangin, pagkatapos siyang bautismuhan, nabuksan po yung langit, ang sabi ng Biblia. At bumaba po ang banal na Espiritu sa anyong dove. At mayroong pong tinig mula sa langit na ang sabi po doon, You are my son. Yung Father po yung nagsalita. Yung binautismuhan po ay si Jesus, ang second person ng Trinity. Ang banal na Espiritu ay bumaba mula sa kanya sa anyong kalapati. At yung tinig ay ang tinig ho ng God the Father. Nasabi ng God the Father, You are my son, the beloved. With you I am well pleased. Natutuwa ang God the Father kay Jesus na kanyang anak sapagkat sinunod nito ang overall plan. Na siya ay, bagamat Diyos ay magkakatawang tao, incarnation, siya po'y isisilang ng isang birhen na si Maria at siya po ay tatawaging Jesus na ang ibig sabihin ay tagapagligtas, na siya'y tatawaging Kristo, ibig sabihin Messiah o pinahira ng langis. Mga kapatid, ang ating Panginoong Yesus, ayon po doon sa Isaiah 42:1-4, siya po yung tinaguriang suffering servant of Yahweh. Bakit servant? Kasi nung isinilang si Jesus sa pasabsaban, hindi po katulad ng iba sa atin sa St. Luke's, sa Cardinal.
Pero si Jesus, pasabsaban eh. Kung saan yung mga hayop nandun. Humble beginning. Nung siya'y winelcome sa Jerusalem, nakasakay po siya sa asno, hindi po sa kabayo. Yung kanyang paglilingkod ng 3 taon sa lupa kasama ang 12 mga alagad, nakita natin na karamihan doon ay nagpakita siya ng pagpapakumbaba. Yung kanyang pagiging servant, bagamat yung huling bahagi ng kanyang paglilingkod ay kinakailangan niyang tikman at dumaan siya sa proseso ng suffering. At ang pinaka-ultimate nga ho nun, nang siya po ay ipako sa krus. The suffering servant of Yahweh. Mga kapatid, napaka-importante ho ito na magre-reflect tayo dito sa baptism ng ating Panginoon. Kaya ho, napaka-importanteng magkaroon tayo ng balanse na pananaw sa buhay na ito, 2025. Pangalawang linggo na ho tayo at ito po yung first Sunday in Ordinary Time. Ito pong araw na ito ng 12 sa Enero. Nagpapasalamat tayo sapagkat yung ating pananampalataya ay intact. Hindi lang tayo dapat proud na tayo ay kabilang sa simbahan na itinayo ng ating Panginoon Diyos na siya mismo yung founder. May tama tayong aral o doktrina. Ang kulang lang ho sa atin sa totoo lang, tamang pamumuhay. Sabay natin yung aral, sabay natin yung rosaryo doon sa ating pamumuhay na maayos. Tinatawag po tayo, mga kapatid, katulad nung baptism na ito ng Panginoon Diyos, na to renew our commitment to live as God's beloved. Huwag natin kakaligtaan yan, anak tayo ng Diyos. May pananagutan tayo mabuhay ng maayos sa lupa. Sa patnubay ng ating Inang Birheng Maria, sa patnubay ng mga santo na nasa langit, na humihingi tayo ng tabang o tulong sa kanila, na mabuhay tayo ng maayos sa biyaya ng Diyos. At tatandaan natin na tayo po'y tinawag hindi lang sa pananampalataya, kundi maging sa paglilingkod, katulad ng ating Panginoong Hesus. Sa 3 taon na kanyang pananatili sa lupa kasama ang mga alagad, hindi niya sinayang yung pagkakataon. Umikot ang kanyang buhay at paglilingkod sa pagtuturo, pangangaral at pagpapagaling. Sa lahat ng mga may karamdaman, ipinakita niya yung kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay at ministeryo. Mga kapatid, I'd like to challenge you bilang mga Katoliko. Sabay-sabay po tayong mabuhay ng may kabanalan. Pakita po natin sa mga tao, sa kapitbahay, kung saan po kayo nagtatrabaho, na iba na ho kayong Katoliko ngayon. Now, gone are the days, tapos na yung mga panahon na nagbibiro lang kayo sa Christian life nyo. Hindi kayo masyadong seryoso. Tapos na yung mga pagkakataon na baliwala sa iyo ang misa. Now, maaga po tayo ngayon sapagkat dadalo po kami ng 7:00 sa misa. By 6:30 o 6:45 dapat wala na kami sa bahay. At magandang bago magsimula yung misa, na 10 minutes before the actual start ng misa, nandun na ho tayo. Hindi lang dahil makakapwesto ka ng maayos, kundi may panahon ka pang manalangin. Opo, may panahon ka pang manalangin. Mga kapatid, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nakikita ko yung galaw ng Diyos sa aking buhay, sa aking pamilya. Nagsusumika po ako bilang bagong Katoliko na sundan ko yung kalooban ng Diyos. Kaya nga po humihingi ako ng panalangin sa inyo sapagkat gusto naming makasal sa simbahan ng aking may bahay. Isang kasal na napakasimple.
Yung aming hiling lang naman, wedding rite sa simbahan eh. RITE. Yun lang ho yung gusto naming maranasan. Bagamat kasal na rin ho kami. Pero dahil nga ho nagdesisyon ako na sumama sa simbahan na itinatag ng ating Panginoon Diyos, kailangan ko sundin yung kalooban ng Diyos sa akin, sa aking pamilya. Kasi naniniwala ko pagka ako sumunod sa pamantayan ng salita ng Diyos at nung ating simbahan, maganda hong kalalagyan ko. Tandaan nyo, sa bawat pagsunod ay may pagpapala. At sa bawat pagsuway, walang pagpapala po dyan, kundi merong pagpapalo. Papaluin ka ng Panginoon Diyos sa iba't ibang pamamaraan kasi hindi tayo masunurin. Pero kung ang naiso natin bilang Katoliko, meron tayong realization, sabihin natin, Lord, gusto ko nang ayusin ang buhay ko. Sawa na ako sa mga bisyo nung nakalipas na taon. Lord, iiwan ko na tong mga illegal kong ginagawa. Lord, ayoko na to. Gusto ko na kayong sundin. Pagod na ako. Sana napapagod ka sa kasalanan, kapatid, kasi pag hindi ka napapagod dyan, nag-i-enjoy ka dyan, gusto ko lang sabihin sa'yo, questionable yung kaligtasan mo sa dulo. Kasi hindi ho inaalaw ng salita ng Diyos at ng Catechism of the Catholic Church na maglalaro tayo sa kasalanan. Magbababad ka sa kasalanan. Ini-enjoy mo yung kasalanan. Never ho na sinasang-ayunan ng Catechism of the Catholic Church yung ganyang practice. Adolfo Gabato Villacura, magandang umaga po. God bless sa buong pamilya. Aika Ekat, maraming salamat for watching. At yung nakasulat sa Greek yung pangalan, magandang umaga po kapatid. Salamat for joining. Pepito Barbon, salamat bro sa pagsama sa ating broadcast. Mga kapatid, mahalaga ito. Mahalaga to. Raydan Garcia, magandang buhay po, Brad Calix. At sa lahat na sumusubaybay na iyong programa mula sa umaga hanggang sa gabi, pagpalain, ingatan at kahabagan ka palagi ng ating dakilang tagapaglikha. Salamat bro Mendoza Dani, salamat po. Sa buong pamilya, salamat for joining sa ating broadcast. Mga kapatid, lahat ng mga naririnig nyo kay Brad Calix, lahat yan ipinagdadasal ko sa Panginoon at sa ating inang Birheng Maria na ang bawat salitang lalabas sa bibig ko ay pinapatubayan ng Banal na Espiritu na ito ay makakatulong sa atin. Kung paano tayo lalakas yung ating pananampalataya, mai-encourage tayong sabay-sabay. Mga kapatid, nagjo-journey ho ako. Ilang buwan pa lang ho akong Katoliko. October 26 po ako opisyal na naging Katoliko. Yun po yung aking pagkakilala dyan. Bagamat matagal na ako na nabinyagan, 1970 pa, pero ang kinikilala kong petsa na kung ako ay opisyal na naging Katoliko talaga, last year lang, October 26. So magtatatlong buwan pa lang ako itong Enero. Pagpalo ng January 26, yan po ay last Sunday ng January. Mansari ko na yan. 3 buwan pa lang din ho akong Katoliko. Samahan niyo po ako mga kapatid sa aking journey kasama yung aking may bahay, yung aking 2 anak. Ipag-pray niyo rin ho kasi mamaya ho pagkatapos ng misa ay magsisimula na po yung parang catechism sa 2 anak ko. Yung panganay ko po ay 16 years old, yung lalaki. At yung aming bunso ay 15 anyos. So, mamaya po alas 8, magsisimula na po yung kanilang catechism. Mahalaga po kasi yan kasi kung hindi ho dadaan sa catechism, ang isang Katoliko, diyan po nagkakaproblema kasi dumadalo lang sa simbahan, di naman pala naintindihan. But anong ibig sabihin ng Katoliko? Anong ibig sabihin ng binyag? Anong ibig sabihin ng confirmation sa kayong Eucharist?
Kaya ho, napaka-importanting daanan yung proseso. Kaya nga po, nandito si Brad Calix para samahan kayo, mag-aral, gamit po ang salita ng Diyos, ang Catechism of the Catholic Church, na itatry nating simplihan yon para dalhin sa inyo ng maayos. Kaya nga po itong Sacraments of Christian Initiation, kung tawagin, itong baptism, confirmation na ginagawa ng bishop, at yung Eucharist, napaka-importante ho yan. Yung tatlong sakramento na yan. Ang tawag dyan ay Sacraments of Christian Initiation. SCI. Okay? S, Sacraments. C stands for Christian. And I, Initiation. Now say it with me. Sacraments of Christian Initiation. Isa pa. Sacraments of Christian Initiation. Tandaan mo lang yung BCE. Okay, BCE, B, Baptism. C, Confirmation. E, Eucharist. Yan, ulitin natin. BCE, Baptism, Sacrament of Baptism. C, Confirmation. Yung E, Eucharist. Lagi mo sasabihin yan. Pagkagising mo, Lord, maraming salamat po. Sacraments of Christian Initiation, Baptism, Confirmation, Eucharist. Pag nasa CR ka, Baptism, Confirmation, Eucharist. Pag nagmamaneho ka, kapag ka medyo naka-stop, Baptism, Confirmation, Eucharist. O, ngayon, sabihin mo, Sacraments of Christian Initiation, BCE. Yon. Alam mo, pag ganyan ang style mo sa maghapon, na habang nagmamaneho ka, habang nagpa-plancha ka, habang naglo-laundry ka, practicein mo yun kasi ang laking tulong yan eh. Buti sana kung umaga lang tayo nagkikita, mamayang gabi magkikita pa tayo eh. Di ba? Pag-pray nyo si Brad Calix kasi po, ito yung aking apostolate. Etong online. Dito po tayo ginagamit ni Lord. Salamat po sa Lord. Salamat sa inyo ha, mga sharers ng ating video. Kung hindi po dahil kay Mama Mary, kung hindi dahil sa inyo, mga kapatid, sa kasipagan ninyo, wala pong kabrad. Kaya ho tayo, we will work as a team. Ako lang po ang maglilid, pero syempre nandiyan kayo sa likuran ko. Pero ang ating gustong mangyari sa 2025, lahat tayo ay magiging mas malalim pa sa Panginoong Yesus. Mas ma-appreciate natin yung ating devotion kay Mama Mary. Mas ma-encourage tayong sumama sa apostolate sa ating mga parokya na susuportahan natin yung ating pare. As I close, mga kapatid, let me encourage you. Let's pray the rosary. Monday to Friday po, alas 8:30 hanggang alas 9:30. Sister Apple po ay nagli-lead sa atin. So, ang ating siste, Monday to Sunday po, dire-diretso yung kabrad natin. Wala na po tayong pahinga. Monday to Friday po yan, dire-diretso po yan. Pagdating ng alas 7 ng gabi, usapang Katolisismo. So, dire-diretso po yan, Monday to Sunday. Usapang Katolisismo po yan. So, ang tabayanan nyo mamayang gabi, yung ating last na modus number 7. Totodo na natin doon, okay? Rerepasuhin natin uli yung unang 6 na modus na ginagawa ho ng mga anti-Catholics. At mamaya, yung pinaka-finale. Ang tabayanan po ninyo yan sapagkat napaka-importante ho nun. Mga kapatid, let's go to Mass. Alas 7 ho kami, dadalo sa misa. At mamaya po ay mag-uusap kami ng aming parish priest na si Reverend Father Luan sa aming kasal ni Mrs. by February. Probably 15 or 16 po kasi yun ang request ng may bahay ko kasi nagtuturo si Mrs. sa paaralan. Sabado 15 or 16. So, mamaya malalaman ko sa usapan namin ni Padre kung ano yung petsa. So, ang hinihiling ko lang ho sa inyo, ipagdasal nyo po kami. Kasi napaka-importante po sa amin yon na kami ay makasal sa simbahan. Ganun din yung dalawang anak ko.
na magsisimula na sila mamaya 8:00 pagkatapos ng misa yung catechism nila. Kasi papaliwanag sa kanila ano ba yung sacrament of baptism, bagamat tinuro ko na sa kanila yun ahead. May mga videos na kami na tinignan, may mga binasa na kami. Alam na nila yon basically, pero siyempre, may mga katikista tayo sa simbahan eh. Bagamat naunahan ko na silang turuan bilang tatay, gusto ko dumaan sila sa proseso na yung mga taga-simbahan, yung mga katikista natin, magawa nila yung kanilang ministeryo. Baga review na lang sa kanila yon yung 3 linggo. Review na lang yun sa mga anak namin. So, ipagdasal po natin yan mga kapatid. Mga kapatid, if you would like to help the ministry, kailangan po natin makapagpatuloy dito sa gawain ng Panginoon Diyos. Hindi na po tayo nagpapastor. Umaasa lang po ako sa kabutihan ng Diyos at sa generosity po ninyo mga kapatid. Marami tayong dapat pang kulang dito sa ating studio. Hindi ko kayang wala tayong pang finance dyan, basically mga kapatid. At ako po ay nagdadasal lang po. At hipuin ng Diyos ang ilan sa inyo na tumulong sa expansion ng ating gawain po. May mga pagkakataon na ini-invite po tayo sa ibang lugar, siyempre kailangan ng pamasahe dyan. Ako po kasi nakapokus sa ministeryo sa online. Lahat ng ating preparations po sa umaga, sa gabi, talagang nakatuon po tayo. Kaya i-consider nyo mga kapatid na tumulong kay Brad Calix sa ministeryo. Hindi ko po i-deny yung katotohanan na kailangan po natin ng panggasolina sa ating motor. Pag tayo ay pupunta doon sa mga lugar, sa mga pastor na gusto nating abutin later on, na mako-convert sila sa simbahan ng Panginoon Diyos, meron po siyang gastos. At ako po, nandito naman ako libre na nagpapagamit sa Panginoon Diyos, pero yung reality na kailangan kong maglagay ng gasolina sa aking motor, hindi ho pwedeng libre yun eh. Kaya po, i-consider nyo mga kapatid, malaki ho ang pinapagawa ng Lord sa atin, buong Negros. At may pangangailangan po talaga yan. Kaya maraming salamat po sa mga tutugon. Just let me know mga kapatid, personally, we can talk. Kung sa papaanong paraan ho kayo sa tingin nyo makakatulong, ay well appreciated po yan. Mula po sa aking puso mga kapatid. 6:05 na ng umaga, tayo po'y mananalangin na mga kapatid, in the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Ama, salamat po sa inyong salita. Nakita namin na si Jesus ay binautismuhan. At yung bautismo niya ay may pagsang-ayon ang Diyos Ama. At ang wika sa kanya na siya po yung nasabi ay, "You are my son, you are my beloved." At natutuwa ang God the Father kay Jesus. Lord, as we reflect yung aming sakramento ng binyag, nagpapasalamat kasi kami dahil sa binyag, dun ho naalis yung original sin namin. Dun po kami naging anak ng Diyos, ibinigay ang banal na Espiritu, at naging anak kami ng Diyos. Yung katotohanan na yon ay totoo yun. At ang mahalaga lang sa lahat ng mga Katoliko sa Pilipinas ay balik-balikan yung katotohanan na yung sakramento ng binyag ay napakahalaga. Na katulad ni Jesus, ito yung panahon para ma-renew namin yung aming commitment na mabuhay bilang mga anak ng Diyos. Na kami po ay tinawag sa pananampalataya at paglilingkod. Na seryosohin na namin ito. Etong taong 2025, we'd like to see ourselves seryoso kami bilang Katoliko. Hindi kami padalo-dalo lang sa misa, kundi involved kami sa apostolate na kung saan binigyan kami ng banal na Espiritu ng capacity na maglingkod sa Kanya sa iba't ibang paraan. Pagpalain niyo po lahat ng mga bishops
at lahat ng kaparian sa buong Pilipinas sa kanilang mga homily. And we pray na maging handa kami sa pagdalo sa misa. At inihiling po namin ang mga Katoliko at hindi Katoliko na naapektuhan ng wildfire sa California. Tulungan niyo po sila. Nakita namin doon yung isang imahe po ng Birheng Maria na hindi ho nasunog ayon po sa balita. Maraming salamat po sapagkat ipinapakita nyo na sa mga ganong trahedya ay may pwede ho kayong gawin. Na pwedeng magturo sa mga tao na mga hindi Katoliko na tunay na ang simbahang Katolika ang itinatag ng Panginoong Hesus. Na hindi ito pwedeng gabain bagamat napakaraming tao nang sumusubok na wasakin, sirain, at gawa ng di maganda ang simbahan ng Panginoon. And yet, up until now, nakatayo pa rin ito. Lord, salamat po. Samahan niyo kami sa maghapong ito. Ma-enjoy namin ang aming pananambahan, ang misa, lalo na ang liturgy of the Word at ang Eucharist. Maraming salamat po sa pag-asa na meron kami kay Kristo. Hinihiling din po namin, Blessed Virgin Mary, tulungan niyo kami. Panalangin niyo kami. Tulungan niyo kaming maging matatag, mag-persevere kami hanggang sa dulo. Maraming salamat po. Maraming salamat. Pinagdadasal din namin si Pope Francis sa kanyang kalusugan. Samahan niyo po siya. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Mga kapatid, mamayang gabi, tabayanan niyo po yung ating modus number 7 na ginagawa po ng mga anti-Catholics. Yun po yung pinaka-climax natin, Lord willing, mamayang gabi. At try natin makasama si Bro Noe. Napaka-busy po ng kanyang schedule, mga kapatid. Maraming salamat po, Pads, Joe Carl Marx, DCP. Salamat po, Pads, sa lahat ng inyong mga kasamahan dyan sa inyong sa Paris. Salamat po kay Atia Montejo. Maraming salamat for joining sa ating broadcast. Pakishare po yung ating video, mga kapatid, sa tingin nyo na ito ay makakatulong sa buong Catholic faith po nationwide. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn, ako po si Brad Calix. Mamayang gabi magkikita po tayo, Lord willing. To God be the glory. Ingat po kayo, mga kapatid. And bye for now.